Magandang araw mga boss. 90,000 mahigit na yung kilometer reading ng sasakyan ni customer. Ayaw na niyang paabuti ng 100,000 kilometer pa dahil nga sa meron daw siyang naririnig na ingay dito sa makina. Pag ganyan mga boss, papalitan lang naman ito ng timing belt. At hanggat maaari, isama mo na yung mga oil seal sa mga papalitan. Kasi sa tagal niyan mga boss, sigurado matigas na rin yung goma niyan. At hindi na rin yan magtatagal, maaring tumagas na rin. Kasama siyempre sa papalitan mo dyan yung mga tensioner bearing niya. Kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, bali meron siyang dalawang timing belt, isang malaki, isang maliit. Ganon din sa tensioner bearing, isang malaki, isang maliit. Tapos merong 4 na oil seal na papalitan ka. At kung meron ka pang budget at nakita mo yung butas dito sa water pump niya may kalawang, nako, palitan mo na, sigurado bibigay na yun. Actually, nangyari kasi sa akin yung kaya ako sa inyo nasasabi. Minsan nagpalit ako ng timing belt, hindi ko napansin yung water pump niya na meron na pala siyang kaunting leak. Kaya nangyari after 1 week, yung water pump naman ang pinalitan ko. Kaya lang minsan, mahirap din i-recommend sa customer yon dahil nga ang nasa isip niyang papalitan lang talaga yung timing belt. Sa timing belt pa lang, meron siyang bearing tsaka oil seal, di ba magastos na yon. Kaya minsan, nakakahiya rin mag-recommend. Kaya chinecheck ko na lang maigi. Pag nakita ko na wala naman senyales ng leak dito sa water pump, hindi ko na siya pinapalitan. Para makamelos si customer, tanggalin ko na itong radiator pump blade niya mga boss. Nakakonect yan sa water pump at meron niyang 4 na bolt na number 10. Siyempre, bago mo matanggal itong radiator pump blade niya, dapat itong shroud niya, i-disconnect mo yan dito sa radiator. Yun nga, nakita nyo naman, nailusot ko yung radiator pump blade niya, tapos iangat nyo na yung shroud niya at dito na tayo sa mga belt niya. Dahil nga sa maluwag na yan mga boss, pwede ko na ngayon tanggalin itong water pump pulley. Tapos, dito naman ako sa aircon belt. Dito sa idler pulley niya, yung pinaka center bolt nitong bearing, may luluwagan ka dyan na nut. Pag maluwag na yon, pwede mo nang pihitin yung nut dito sa ibabaw ng idler bearing adjuster mo. Para itong belt ng aircon, lumuwag siya at matanggal mo na yan. Isunod mo naman sa tatanggalin dyan, itong assembly ng idler pulley mo. Meron niyang 2 bolt na number 14 at 1 bolt na number 12 na tatanggalin ka. Dahil nga sa nakaharang yan, pag tinanggal mo itong timing belt cover dito sa baba, ito na mga boss, tatanggal ko na itong idler pulley niya. Isunod ko naman sa tatanggalin itong timing belt cover niya sa ibabaw. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 10. Meron siyang 5 bolt na number 10 na tatanggalin ka dito sa timing belt cover. Merong kanya-kanyang haba yung bolt mga boss, kaya importante na tatandaan nyo yung bolt kung saan nyo siya tinanggal. Para hindi kayo magkamali pag ibinalik nyo yung mga bolt. Dahil sa natanggal ko na yung mga bolt, pwede ko na ngayon tanggalin itong cover ng timing belt. Pati itong isang naiwan na pan belt, tanggalin ko rin yan. At pag clear na yan mga boss, pwede ko na ngayon luwagan itong bolt dito sa crankshaft. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 19. Kasama itong power handle mga boss. Kung makikita nyo may power handle yan. Tapos nakaangat ng 2 inches itong power handle at nakatapat yan dito sa chassis niya. Ang gagawin ko kasi dyan mga boss, ipapa-start ko itong makina pero pitik lang. Hindi dapat ituloy sa pag-start. Ayan mga boss, pa-start ko na. Yun lang, hindi lumuwag. Ulitin ko mga boss, iset up ko ng maayos itong power handle. Tapos, i-check ko yung socket wrench sa number 19 kung nakapasok siya dito sa bolt ng maayos. Pag okay na, pa-start na natin kay customer. Ma'am, start mo nga yung pitik lang din. Katulad ng ginawa mo kanina. Okay. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lumuwag na itong bolt dito sa crankshaft pulley. Kaya tanggalin ko na itong socket wrench at power handle. Tapos isunod ko naman sa tatanggalin itong bolt dito sa crankshaft pulley niya. Ito na mga boss yung bolt na tinanggal ko. Ayan, yan yung sa crankshaft pulley niya. Tapos pwede ko na ngayon tanggalin itong crankshaft pulley niya. Uga-ugain nyo lang yan mga boss itong crankshaft pulley para matanggal nyo siya. Kasi medyo kumapit yan eh. Medyo matigas eh, kaya bumelo ko. Ayan mga boss, huhugutin ko na yan. O, diba? Natanggal ko na itong crankshaft pulley. Ganun lang naman siya kadali. Dahil okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong isa pang cover ng timing belt. Dahil sa merong mga bolt pa yan na nakalagay mga boss, gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 10. Bali, 2 kasi itong cover ng timing belt mga boss eh, nahati yan. Ayan na mga boss, natanggal ko na rin itong cover niya dito sa baba. Tapos, ibalik ko ngayon itong bolt ng crankshaft. Dahil ang susunod kong gagawin dyan, gagamit ako dyan ng box wrench na number 19. Tsaka ako ngayon pipihitin itong bolt na number 19 dahil nga sa ita-timing ko muna itong makina. Importante kasi mga boss, bago mo tanggalin yung timing belt, dapat yung timing mark ng crankshaft, ng camshaft, itong injection pump, pati itong mga
balancer niya, dapat naka-timing mark yon. Ayan mga boss, naka-timing na. Ayan yung sa injection pump, dapat nakatapat yan sa timing mark niya. Tapos dito naman sa camshaft, kung makikita nyo sa sprocket niya, ayan mga boss, may pointer yan. Tapos may tuldok dito sa camshaft, sa sprocket. Dapat magkatapat din yan, naka-timing mark siya. At dito naman sa crankshaft mga boss, kung makikita nyo, ayan o, yung gatla dito sa timing gear niya, dapat nakatapat yan dun sa arrow or sa pointer. Dapat naka-timing talaga yan bago mo tanggalin itong timing belt. Dahil okay na, tama na yung timing yan, gumamit ako ng socket wrench na number 12. Niluwagan ko itong bolt at nut dito sa tensioner bearing. Tapos gumamit ako ng tubo dyan para maluwag kong maitulak itong tensioner bearing. Tsaka ako ngayon siya hinigpitan para itong tensioner bearing hindi siya bumalik. Nang sa ganun, matanggal ko na ngayon itong timing belt. Alam niyo mga boss, kaya ako naman tinuro yan. Kung tutuusin, pwede naman tanggalin ko na ng direkta itong tensioner bearing. Para kung ang gusto nyo palitan yung belt lang, ganun ang gawin nyo. At dahil sa dalawa yung belt nito mga boss, syempre, dalawa din yung tensioner bearing yan. Kaya, tatanggalin ko na ng tuluyan itong tensioner bearing niya dito sa maliit na belt. Number 12 din naman yung bolt and nut na tinanggal ko dito sa tensioner mga boss, yung sa maliit na belt nga. Ito na yung tensioner bearing niya. Tapos, pwede ko na ngayon tanggalin itong timing gear niya. Ayan yung kinakapitan mga boss ng malaking timing belt. Ayan mga boss, oh, tinanggal ko na. Kaya lang nalaglag yung gear flange niya. Ayan mga boss, yung gear flange. Tapos ito naman yung timing gear. Isunod ko naman sa tatanggalin itong crankshaft balance gear. Sinikpot ko ng flat screw yan mga boss dahil nga sa masikip tanggalin. Pero pag maluwag na, pwede nyo ng kamayin yan. Ayan kasi yung kinakapitan naman ng maliit na timing belt. At ito naman yung maliit na timing belt mga boss. Tinanggal ko na rin siya. Tapos gamit ako ng box wrench na number 12. Tanggalin ko itong bolt dito sa tensioner bearing. Pati yung nut niya na number 12 dito sa spring, tatanggalin nyo rin yan. Tapos, gamit ka ulit ng socket wrench na number 12. Meron pang isang bolt na number 12 na tatanggalin ka para tuluyan mo nang matanggal itong tensioner mo. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong tensioner. Dahil sa papalitan ko ito ng oil seal dito sa camshaft, niluwagan ko yung bolt na number 17 dito sa sprocket niya. At dahil maluwag na yan mga boss, pwede ko nang tanggalin itong sprocket kasama yung bolt. At bago ako magpalit ng oil seal, linisan ko muna itong pagkakabitan ko ng timing belt at ng oil seal. Para naman hindi nakakahiya dun sa ilalagay ko ng mga pyesa na bago. At pag okay na, malinis na itong harapan ng makina, pwede ko nang tanggalin itong counterbalance shaft sprocket. Kinalsuhan ko lang yan ng number 12 na bolt mga boss. Para pag niluwagan ko yung bolt na number 12, hindi sumama itong sprocket niya. Kasi nga, freewheeling itong sprocket, kaya kinalsuhan ko. Ayan mga boss, nalawagan ko na itong bolt na number 12. Pwede ko na ngayon tuluyan tanggalin yan. Nang sa ganun, itong sprocket niya, matanggal ko na rin. Kaya lang kumapit yung sprocket mga boss, kaya sinikpat ko yan ng flat screw para bumitaw siya sa pagkaka-stack. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong sprocket. Pati yung spacer niyan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na rin para mas madali kong mailagay yung oil seal na bago. Tapos meron pang isang sprocket yan mga boss, yung counterbalance shaft niya. Kinalsuhan ko rin yan para maluwagan ko naman yung nut na nakalagay dito sa sprocket. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong bolt na pinangkalso ko. Tapos, tanggalin ko na itong sprocket niya. Ayan mga boss, oh, yung sprocket. Ayan yung sprocket ng maliit na timing belt. Meron din yan timing mark mga boss. Ayan, oh, ganyan lang naman yung pagkalsong ginawa ko. Ayan, oh, nakita nyo, sa ipin nitong sprocket, ikakalso ko itong bolt na number 12. Tapos, pwede na ako ngayon magtanggal ng oil seal. Unahin ko dito sa camshaft. Gumamit ako dyan ng flat screw mga boss. Kung makikita nyo, sinikpot ko lang naman ng flat screw itong lumang oil seal sa pagtanggal. Ayan na mga boss, oh. Tanggal ko na itong lumang oil seal, tapos pinunasan ko yan. Siyempre, bago mo ilagay yung bagong oil seal, punasan mo muna itong camshaft. Pag okay na, kung makikita nyo, inilagay ko na itong bagong oil seal dito sa camshaft. Kailangan mga boss, may ilapat nyo ng maayos itong oil seal. Okay lang gumamit kayo ng pantulak nyo, basta hindi madadamage itong oil seal na nilalagay nyo. Pag lumapat na yan, pwede mo na ngayon isunod sa tatanggalin itong oil seal dito sa counterbalance sprocket mo. Ayan mga boss, maliit lang naman yung oil seal na yan. Pati yung spacer ng sprocket mga boss, tinanggal ko yon. Tsaka ako ngayon pinunasan itong pagkakabitan ko ng oil seal. Dahil malinis na yan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong oil seal. Pinahiran ko ng beta gray yung gilid ng oil seal, tapos yung gitna naman pinahiran ko ng langis. Dahil sa maliit lang naman itong oil seal mga boss, kayang-kaya nyo na yan ilapat ng maayos na hindi nyo na siya papaluin. Dahil lumapat na yung oil seal, ilagay ko na itong spacer ng sprocket nya.
Tapos isunod ko naman sa tatanggalin itong oil seal dito sa kabilang side ng counterbalance shaft sprocket. Ayan na mga boss, natanggal ko na at ito na ngayon yung bagong oil seal. Siyempre, minats ko muna yan para sigurado. Dahil okay naman, ilagay ko na itong bagong oil seal. Talagang nangihina yung daliri ko mga boss, kaya gumamit ulit ako ng helpline. Tuktukan ko itong oil seal para lumapat. Kaya lang mga boss, alalay lang sa pagpalo. Mailapat mo lang dapat yan ng maayos, tapos pwede na. Dito naman ako sa pagtanggal ng oil seal dito sa crankshaft mga boss. Sinikwat ko rin yan ng flat screw para matanggal ko itong lumang oil seal. Ayan mga boss, oh. Ayan, yan yung lumang oil seal. At ito naman ngayon mga boss, yung bagong oil seal na ilalagay ko. At dahil sa parehas naman sila, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong oil seal dito sa crankshaft. Hindi ko na kasi masyadong maidiin mga boss, masakit na yung daliri ko, kaya kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng maliit na extension. Tapos inilapat ko ng maayos yung oil seal, ayan mga boss kung makikita nyo. Pero dapat dahan-dahan nga lang sa pagpalo, baka masira yung oil seal. At dahil sa lumapat na yung 4 na oil seal na inilagay ko mga boss, ipakita ko sa inyo yan. Ayan mga boss, oh. Naging ugali ko na kasi pag ako naglalagay ng oil seal, lalo't tuma na yung sasakyan, pinapahiran ko ng beta gray yung outside diameter ng oil seal. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, pakiabangan sa part 2 at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!